Sa detalye po ng ating mga balita, target ng bagong Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na makapagsumite ng mga bagong ebidensya kaugnay sa mga ghost flood control projects sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. Sa harap ito ng napakalaking hamon sa komisyon na tukuyin ang ugat ng nasabing anomalya. Magbabalita po, TJ Mendoza. Hi, General Rodolfo S. Asurin Jr. Nanumpa na si dating Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinalitan niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-resign dahil hindi nagustuhan ang ginawang pagrepaso ng Malacanang dahil sa issue ng posibleng conflict of interest. Nanumpa si Asurin sa harap ni Court of Appeals Associate Justice Pedro Corrales at sinaksihan ng mga miyembro ng ICI sa pangunguna ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes. Sa kanyang pag-upo sa komisyon, kumbinsido si Asurin sa sinseridad at determinasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang sistema sa bansa laban sa katiwalian matapos atasan ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa investigasyon ng ICI. This is a defining moment in our nation's history. The Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, and the National Bureau of Investigation are now being called upon to take an active role in uncovering the truth behind the anomalous flood control and infrastructure projects under the DPWH. Projects that have long overburdened our people with grief, loss, and despair. Pangako ni Asurin, sisikapin ng ICI na makapag-refer muli sa Ombudsman ng 15 hanggang 20 kaso sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Natukoy ng Department of Public Works and Highways na mula 2016 hanggang 2025 ay may tinatayang 238,200 na kabuuang infra projects sa ilalim ng kanilang ahensya. Sa bilang na iyan, 12.5% o 29,800 ang kabuuang bilang ng mga flood control projects, pero sa halos 30,000 proyekto kontra baha, 8,000 riyan ang pauna ng na-verify ng Public Works. Una nang naiulat ng DPWH na sa 8,000 flood control projects na na-inspeksyon, 421 ay ghost flood control projects. 261 riyan ang nasa Luzon, 109 naman ang nasa Visayas at 51 ang nasa Mindanao para sa mga taong 2018 hanggang 2024. Ayon kay Atty. Osaka, hindi pa nila tukoy ang kabuuang halaga ng mga ghost projects at maging ang mga opisyal ng gobyernong sangkot sa iskandalo. As of now, wala pa kami nakikita na but definitely ang umpisa kasi ng investigation diyan is doon sa baba doon sa district yan. We just follow yung yung paper trail siguro. It will depend on the evidence, no? Kung ano ang ebidensyang meron kaming makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. It will be evidence-based. Napakalawak at napakalaki po ng task na kailangan gawin at maimbestiga ng komisyon. So nag-zero in po tayo ngayon. Nagiging mas organized, we're more organized now. We know what to look for initially. And these are the ghost projects, na 421. Based on initial field investigation or validation po. TJ Mendoza para sa 100% Balita. Good morning, you are watching 100%